Sa likod ni Andres, narinig ang mga bulungan ng kanyang mga taga-suporta, hiniling nilang pakinggan man lang niya ito. Kinakatawan ni Sir Joseph ang hilaga, at sinusunod ng kanilang mga kabalyero ang sentro. Kung may magkamali, magkakaroon ng labanan sa pagitan ng hilaga at sentro. Nagpasya si Andres na pakinggan sila at nagtanong, ano ang dapat nilang gawin. Naisip ni Joseph na kung hindi na posible ang isang mas mahusay na resulta. Kailangan lang niyang iwasan ang pinakamasama. Sa ngayon, isang matinding pagkatalo lamang ang magbubunga ng mas magandang resulta. Doon lang sila makakapagplano para sa hinaharap. Sinabi niya na kailangan nilang ipagpatuloy ang duelo. Hindi maaaring hayaang masira ang reputasyon ni Lady Alicia dahil sa pag-alis ng kanyang mga karapatan. Nagtanong si Andres kung mayroon ba silang mapapalit kay Shober. Kung meron, tinatanggap niya ang kanyang kahilingan. Nagsalubong ang kanyang noo at nag-isip siya nang may matagumpay na ngiti na si Duncan lang ang nag-iisang kabalyero ni Alicia. Mayroong isang hindi nakasulat na tuntunin na ang mga panauhin ay hindi dapat magdala ng masyadong maraming kabalyero. Kailanman ay hindi matutuloy ang duelo. Nang makita ang kanyang ngiti, nagsalubong ang noo ni Joseph at sumagot na mayroon silang ganoong tao. Agad na kinabahan si Andres. At sinabi ng batang ginoo na siya, si Joseph ng pamilya Bazid. Sa ngalan ng karangalan ni Lady Alicia, ay nagpapakilala sa kanila sa isang malakas na mandirigma. Bigla niyang itinuro ang kanyang daliri sa bida at sinabing ipinapakilala niya sa kanila si Vlad mula sa Sora. Narinig ito, nagulat siya. Talagang hindi niya ito inaasahan. Agad na napasigaw si Andres na hindi siya isang kabalyero. Kaya hindi siya karapat-dapat na lumahok sa duelo. Sumagot si Joseph na sinumang may sandata sa kanilang kamay ay maaaring lumahok sa isang duelo ng karangalan. Sumigaw si Andres bilang tugon na. Sa pagpapadala ng isang basalyo, dudungisan niya ang Ornstein. Sumagot si Joseph sa pamamagitan ng pagsigaw. Naglakas loob silang kutsain ng pamilya Bazid gamit ang ganoong nakakaawang panloloko. Narinig ito, nang inig si Andres at tumahimik. At galit na sumigaw ang batang ginoo na siya ang mananagot para sa kanya. Upang hindi lumala ang gulo, pumayag si Andres at naisip kung anong magagawa ng isang walang kwentang vassal. Pagkatapos noon, tinulungan ni Jaeger ang kanyang estudyante na higpitan ang kanyang baluti. At masaya siyang nagtanong, talaga bang lalahok siya sa isang duelo kasama ang isang kabalyero? Kinumpirma ng kanyang tagapagturo ang kanyang mga salita at bahagyang sumalubong ang kanyang noo. Nagtanong, hindi siya mamamatay. Sumagot si Jaeger na kung mangyari man iyon, mamamagitan siya. Nagtanong si Vlad, kung mangyari ito, hindi ba masama? Pumikit si Jaeger at nanatiling tahimik. At kinabahan si Vlad at naisip, bakit siya tahimik? Tinawag si Vlad ni Joseph mula sa gilid at agad siyang lumingon. Hindi inaasahang niyakap siya ni Joseph. Nalabis na ikinagulat ni Vlad. Labis siyang nagulat at kinakabahang sinabi na hindi niya dapat gawin ito. Ngunit niyakap niya siya ng may dahilan. Seryoso siyang bamulong sa kanya na kayanin lang niya ng 10 minuto. Mayroon siyang plano mula sa simula. Nagbigay na siya ng mga utos kay Vorden. Kailangan lang niyang bumili ng oras. Nagtanong si Vlad, sapat na ba ang 10 minuto? Sumagot siya na mas matagal, mas mabuti. Napagtanto ang kabigatan ng sitwasyon. Sumagot siya na naiintindihan niya, susubukan niya. Pagkatapos noon, pinakawalan siya ni Joseph at sinabihan siyang mag-ingat. At humakbang siya pasulong at sumagot na naiintindihan niya. Naglakad siya sa carpet na patungo sa trono at tumayo sa tapat ni Alicia, yumuko. Tumango lang siya bilang tugon. Pagkatapos ay, lumingon siya sa gilid at tumingin sa kanyang kalaban, si Sir Pablo. Inilabas ni Vlad ang kanyang espada at nagpakilala, habang nagsalubong ang noo ng kanyang kalaban. Inihagis ni Sir Pablo ang kanyang kalasag sa sahig at sinabing may galit sa kanyang boses. Na hindi siya karapat-dapat marinig ang kanyang pangalan. Sa sandaling lumitaw ang isang hindi karapat-dapat na bata na tulad niya dito. Ang julong ito ay hindi na isang duelo ng karangalan. Tumingin sa ibaba si Vlad at naisip na kinamumuhian niya ang salitang ito. Naalala kung paano siya tumingin mula sa mga squatter sa kumikinang na lungsod sa malayo. Naisip niya, bakit laging hinahabol ng mga tao ang magagandang at makikinang na bagay. Maaaring galing siya sa isang hindi karapat-dapat na lugar, ngunit hindi siya basta-bastang susuko.
Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang sandata at nagtanong, sa anong paraan siya mas mababa? Ano ang nagpapabukod sa kanya mula sa kanya? Hindi nakasagot si Pablo dito. At pagkatapos ay sinabi ni Sir Pablo na ang mga pamantayan ng pamilya Bezid ay bumagsak ng husto. Nagsalubong ang noo ni Vlad ng galit, tumitingin ng diretso sa mata ng kanyang kalaban. At inilabas niya ang kanyang espada at sinabi niya na maaari niyang baliwalain ang mga tuntunin ng duelo, hayaan siyang lumaban ng buong lakas. Binigyan ni Sir Pablo si Vlad ng mayabang na tingin at sinabi na buburahin niya ang lahat ng kayabangan ni Vlad. Bahagyang yumuko si Vlad, naghahanda para sa simula ng labanan. Pagkatapos ay bigla siyang humakbang at sumugod sa kanyang kalaban. Agad na nagtagpo ang kanilang mga espada at lumabas ang mga spark. Nanginginig ang espada ni Vlad at napansin ito ni Pablo. Pagkatapos ay itinulak niya ang kanyang sandata palayo. Kaya kailangan niyang dagdagan ang distansya sa pagitan nila. Ngayon siya ay karapat-dapat na lumiwanag dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay itinaas niya ang espada hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa iba. Muling sumugod sa kalaban, kinuyam niya ang kanyang ngipin. At sinabi sa kanya ng boses na mag-asinta sa kaliwa, kung saan siya nagtatago sa likod ng isang kalasag. Kasunod ng mga tagubilin ng boses, sinimulan ni Vlad na umatake ng paulit-ulit, na sinangga ng kabalyero. Sinabi ng boses na ang gawi ay isang kakilakilabot na bagay. Pagkatapos ay narinig ang mga nagulat na buntong hininga at boses sa bulwagan na nagsasabing mabilis siya. Mukhang hindi gaanong simple ang taong ito sa isip ni Sir Pablo. Nang sinangga ni Pablo ang isang kanang kamay, agad na nag-asinta si Vlad sa kaliwa. Naisip ng kabalyero na ganito na siya mula nang ipanganak. Mayroon siyang galit ng isang gutom na lobo. Huminto ng ilang segundo, huminga si Vlad. Pagkatapos ay nagsalubong ang noo ni Pablo at sinabi na mayroon siyang mahusay na espiritu. Ngunit hindi pa rin niya ito nabubuhay. Agad pagkatapos ng mga salitang ito, naramdaman ni Vlad ang takot. Matalim na inihagis ng kanyang kalaban ang kanyang espada mula sa itaas pababa, nagpapaagos ng alikabok. At ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay nanigas. Tumayo si Vlad sa isang tuhod at hinaharangan ang kanyang espada ng may nanginginig na mga kamay. Isang tumataginting na tunog ang narinig. Bumantong hininga si Vlad at naisip na parang inatamaan siya ng mga bato. Muling itinaas ni Pablo ang kanyang espada ng matalim sa ibabaw niya at nagtanong kung tapos na siya sa kanyang mga panloloko. Itinutok ang pagindayog pababa, hinato niya ang espada kay Vlad at isang malakas na tumataginting na tunog ang narinig. Agad pagkatapos nito, hinawakan ni Vlad ang kanyang talam gamit ang kanyang kabilang kamay upang harangan ang atake. Ngunit sinabi ng boses sa kanya na huwag harangan kundi sumulong. Hayaan siyang subukang sanggahin sa anumang paraan, at sa susunod na segundo ay nakita niya kung paano siya tatamaan ng indayog. Umatake si Pablo sa sandata ni Vlad ng may malaking lakas, kung saan muling gusto ni Vlad harangan ang atake. Ngunit hindi ito gumana, at itinapon siya pabalik. Tumama ang kanyang likod sa dingding, sumigaw siya sa sakit. Pagkatapos ay bumagsak siya sa isang tuhod. Ang kabalyero na si Sir Pablo, sa wakas ay tumayo ng tuwid at naglakad ng walang pagmamadali patungo sa kanyang kalaban. Nang tumayo siya sa tabi niya, tumangala si Vlad sa kanya. At sinabi niya nang may walang pakialam na mukha na kahanga-hanga ito. Ngunit maaga pa, kaya pa rin niyang labanan siya. Itinaas niya ang kanyang espada upang magbigay ng huling atake. At sinabi na nakakahiya na dito sila nagkita. Hayaan siyang hanapin ito mamaya. Sa mga salitang ito, hinuyam ni Vlad ang kanyang ngipin. Sa pagtanggap ng kanyang pagkatalo sinabi ng boses na nagsikap siyang mabuti. Ang kislap ng espada ng kabalyero ay makikita sa mata ni Vlad. Ngunit si Vlad, na ayaw sumuko, ay matalim na swing ang kanyang sandata. Sa ganon inililihis ang atake. Nagulat sina Joseph at Jaeger, na handa ng pigilan ang duelo. Sina Andres at ang kanyang mga taga-suporta, kasama si Alicia, ay malawak na nagbukas ang kanilang mga bibig sa pagtataka. At nanigas ang mukha ni Pablo mula sa aksyong ito. Nakita niya ang diskarte ni Jaeger sa mga galaw ng bata at naisip. Ito ba ay isang diskarte sa kontra-atake? Binaba ni Pablo ang kanyang espada sa pagtataka. At nagsimulang tumayo si Vlad at narinig ang mga nagulat na boses sa bulwagan. May nagtanong kung paano ito posible.
Isang basel na nahuli ang espada ng kabalyero. Nanigas si Andres at sinabi na ito ay isang aksidente. Tingnan kung anong kondisyon ni Vlad. Napansin kung gaano kahirap huminga si Vlad. Sinabi niya na hindi man lang niya maiangat ang kanyang espada. Narinig ang kanilang mga usapan, nagulat si Pablo. Naisip niya na tiyak na hindi ito isang aksidente. Personal na naranasan niya ito at maging siya ay nahihirapang tanggapin. Biglang nagsalita si Vlad at nakuha niya ang atensyon sa kanya. Ganap na pagod, nagtanong si Vlad kung bakit siya lang. Naging maingat ang kabalyero at naisip, na baliw ba siya? Tumingin si Vlad sa ibaba ng pagod at sinabi na siya rin, ngunit tumahimik sa kalagitnaan ng pangungusap. Nakatingin ng malapitan sa malungkot na mukha ni Vlad, napagtanto niyang hindi ito baliw, kundi nalunod lang sa alaala. Samantala, tumingin ang bida sa kawalan at inalala kung paano siya tumayo sa harap ng pandayan araw at gabi at dinidiinan ng lupa sa sarili niya. Ang batang hindi karapat-dapat ay laging gustong sumikat. Nais niyang maging may kakayahan at umasa na darating ang pagkakataon para sa kanya. Pinangarap niyang maging karapat-dapat. Muli, nang tumingin siya sa espada, nagpa siyang tumingin sa lungsod, pinangarap niyang makarating sa nagniningning na lugar na ito. Naalala ito, na puno ng determinasyon at tiwala ang tingin ni Vlad, at sinabi niyang gusto rin niyang naroon. Tumingin si Pablo sa kanya, bahagyang binuksan ang bibig, at napagtanto niyang malapit ng mamukadkad ang bulaklak na ito. Isang magandang bulaklak na walang nakakita noon. Nagkabanggaan muli ang kanilang mga espada sa isang labanan na may malakas na kalansing. Hindi inaasahan ang pagpapatuloy ng labanan, nagulat si Andres at ang kanyang mga taga-suporta. Ang mga kamay ng bida na humahawak sa puluhan ng espada ay nagsimulang magdugo. Pinapanood siya, nagulat si Jaeger na isipin na hindi niya inaasahan na uulitin niya ang ipinakita niya kamakailan. Ipinakita niya ito sa kanya upang maunawaan lamang ang kahalagahan ng mga batayan. Patuloy na pinapanood ang kanyang estudyante na sumugod sa kalaban ng paulit-ulit, minsan ay pinipilit itong umatras, naisip niyang hindi siya makapaniwala na kaya na nitong gamitin ito. Nag-concentrate si Pablo at naisip na nawala na ang talas ng talam ng espada. Sa halip, napuno ito ng hindi matitinag na kalooban. Tumingin siya ng malapitan sa determinadong mukha ni Vlad, na muling sumugod sa kanya, at naisip na nakakatuwa ito. Nagtataka siya kung saan nakatuon ang kalooban na ito. Tinaas niya ang kanyang sandata upang harangan muli ang atake, ngunit bigla niyang napansin kung paano nagsimulang manginig ang talam sa mga kamay ng bata. Biglang natigilan sa pagkagulat, naisip niya, umiiyak ba ang espada? Ngunit hindi ito maaari. Patuloy na nanginginig ang espada sa kanyang mga kamay, na sumasalamin sa kinang, at naisip niya, malapit na ba itong mamukadkad? Seryosong naghanda para sa susunod na labanan, inindayob niya ang kanyang espada na may kaisipang kailangan niyang tuparin ang kanyang tungkulin bilang isang kabalyero. Naghagis siya ng atake, na hinaranggan ni Vlad at nagpatuloy sa pag-atake muli. Hinaranggan muli ng bida ang espada at nang magkabanggaan ang kanilang mga espada, lumitaw ang isang hindi pangkaraniwang kinang. Napansin ito, nagulat na tanong ni Andres, ano ito? Pagkatapos ng kinang na ito, ang kanyang espada ay nababalutan ng isang aura na parang asul na apoy. Agad na napagtanto ng lahat ng mga kabalyero kung ano ito at nagulat. Lumingon si Pablo at sumigaw na kailangan niya ng kalasag, dalhin ito sa kanya. Masiglang kinuha ng lalaki ang kanyang kalasag at tumakbo papunta sa kanya, pagkatapos ay kinuha ito ni Pablo. Hinamplas ni Pablo ang kalasag, ipinagmamalaking nagpakilala na siya si Pablo, pagkatapos ay itinuro ang espada sa bida at tinawag siyang karapat-dapat na bata, sinasabing sabihin ang kanyang pangalan. Gustong sumagot ng bida, ngunit nag-alinlangan at nag-isip. Siya ay isang batang ipinanganak sa isang hindi karapat-dapat na lugar, ngunit nagtrabaho siya sa kanyang nakaraan sa kung saan ang lahat ay nagniningning ng maliwanag. Sa wakas ay dumating sa nagniningning na lugar na ito, na patunayan niyang karapat-dapat. Siya, ang kanyang mata ay lumiwanag na asul at siya, humahawak sa puluhan ng kanyang espada, malakas na sumigaw ng kanyang pangalan. Ang aura sa paligid ng kanyang katawan ay nagninggas ng maliwanag. Kinilala siya ni Pablo bilang karapat-dapat, ang kanyang mata ay lumiwanag na may gintong aura at sumigaw siya sa kanyang kalaban na lumapit sa kanya. Bilang tugon, sumugod si Vlad at sumigaw ng malakas, at pagkatapos ay tumalon, at dalawang maliwanag na flashes ang nagsimulang kumislap sa bulwagan,
na pumasok sa labanan. Sa wakas ay tapos na, natalo ang bida. Ngumiti si Pablo sa batang nakahiga na walang malay sa kanyang binti at sinabing ginawa niya ang isang mahusay na trabaho. Ngunit hindi siya narinig ni Vlad, dahil ngayon ay nagpapahinga siya. Biglang narinig ang nagagalit na boses ni Andres, na sinasabing ito ay isang aura. Ang paggamit ng aura sa panahon ng labanan ay ipinagbabawal, siya ay disqualified. Binigyan siya ni Pablo ng hindi nasisiyahang tingin at naisip na siya ay kahabag-habag. Sa kabila ng katotohanan na isang magandang bulaklak ang namukadkad sa harap niya, iniisip lang niya kung anong bunga ang ay dudulot ng pagkatalo. Napansin niya si Joseph at Jaeger na papalapit sa kanya. Tumigil sila at parehong yumuko, nagpapasalamat sa kanya sa paggawa ng kanyang tungkulin bilang isang kabalyero. Ginawa rin niya ang pareho bilang tugon at sinabing ginawa lang niya ang kailangan niyang gawin. Ito ay isang karangalan para sa kanya. Lumingon si Joseph sa pari na nakatayo sa malapit at tinanong kung ito ay isang aura. Nauutol, masiglang kinumpirma niya ang kanyang mga salita. Pagkatapos ay tinanong ng batang master, sa pagitan ng mga patakaran ng sagradong labanan at ng code ng sword master, alin ang mas mahalaga? Napabuntong hininga ang pari sa pagkagulat at sinabi ni Joseph na mayroong code na nauugnay sa prestihiyosong titulo na ito. Master ng espada, na isa lamang sa kasaysayan ng sangkatauhan ang nagkaroon. Ang code ng sword master ay isa sa karangalan at tungkulin, at nauugnay sa pagkahari. Lumingon siya kay Andres at sinabing ang code at ang mga patakaran ay magkakaugnay. Ano ang mas mataas, karangalan o tungkulin? Walang makakapili ng isa lang. Sa tingin niya ang insidente ngayon ay dapat na isang pabor sa banal na dagat at sa korona. Hanggang sa makagawa sila ng desisyon, kailangan nilang maghintay upang matukoy ang kinalabasan ng labanan. Ang lahat ng bata sa mundong ito ay may karapatang mamukadkad ng may dignidad. Ang potensyal ay maganda, at ang mga maaaring ipakita ito sa mundo sa kanilang sarili ay mahalaga. Kaya ang mga sandali na ito ay kailangang pahalagahan. Lahat ng humahawak sa espada ng karangalan ay nanunumpa sa pangalan nito na tutuparin nila ang kanilang tungkulin. Bilang master ng espada at ang nagtatag na hari, siya, si Frau Usen, ay idineklara ito na kanyang unang code.